Bawal na sa batas ang no permit, no exam na pulisiya sa ilang paaralan. Ang proseso po at iba pang detalye alamin sa balitang hatid ni Jonathan Andal. Dati, problema ng ilang estudyante ang no permit, no exam policy ng ilang paaralan. Ibig sabihin, kung may utang pa sa matrikula at iba pang bayarin, hindi sila makakapag-exam. Pero bawal na yan alinsunod sa Republic Act 11984 o No Permit, No Exam Prohibition Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim nito, lahat ng tinatawag na disadvantaged students sa pampubliko at pribadong K-12 institutions, kolehiyo, universidad at technical vocation institution na may mga kursong higit sa isang taon, pwedeng makakuha ng periodic at final examinations nang di kailangan ng permit mula sa paaralan. Ang mga apektadong mag-aaral bibigyan ng certificate ng ahensya bilang patunay sa dahilan na kaaapekto sa kakayahang magbayad ng matrikula tulad ng kalamidad, emergency, force majeure o iba pang good o justifiable reason sa ilalim ng gagawing rules and regulations ng DSWD. DSWD rin ang inatasang tumukoy sa mga mag-aaral na may tuturing na disadvantage. Pinapayagan naman ang mga paaralan na manghingi ng promissory note mula sa estudyante. Maaari rin nilang i-hold ang mga dokumento o record ng mag-aaral at gumawa ng mga legal at administratibong akbang para sa paniningil ng bayarin. Maaaring patawa ng administrative case ng DepEd, CHED o TESDA ang mga paaralang lalabag. Ang pag-a-apply naman para sa passport layon na ring padaliin sa ilalim ng New Philippine Passport Act o Republic Act 11983. Papalitan nito ang RA 8239 o ang Passport Act of 1996. Sa bagong batas, inaatasan ng Department of Foreign Affairs na bumuo at mag-maintain ng online application portal at electronic one-stop shop na maaaring ma-access sa kanilang official website. Papayagan na rin ng DFA na magbigay ng off-site at mobile passport services sa ibang lugar bukod sa kanilang consular offices at foreign service posts. Mas naghigpit din sa parusa ang batas sa mga iligal na kukumpiska o hahawak ng passport ng iba, pwedeng makulong ng hanggang 12 taon o pagmultahin ng 1 hanggang 2 milyong piso. Ang parusa sa mga mamimeke o sa mali ang paggamit ng pasaporte, 6 hanggang 15 taon ang kulong at mula 100 hanggang 250,000 piso ang multa. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ganap ng batas ang pagbabawal sa no permit, no exam policy sa mga eskwelahan sa bansa. Para sa reaksyon, nakasalang sa Balitang Hali ang Legal Counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA, si Attorney Christine Carmina Manaog. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good morning, Conti and Rafi. Magandang umaga din sa mga nakaasabay sa inyong programa ngayong umaga. Good morning po, Attorney. Ano ho ang nakikita ninyo na magiging epekto po sa operasyon ng private schools nito pong No Permit, No Exam Prohibition Act? Actually, nakikita natin na magkakaroon, of course, adjustment ng ating schools. Pero optimistic pa rin kami na hindi ito makakasagabal or makakahinder sa operations ng ating school significantly kasi may mga remedies naman or may mga available pa rin na remedies for the school and of course sa ating mga students. Pero dati nyo na pong nabanggit na may mga small and mid-sized schools ang pinakamaapektuhan nito pong pagbabawal sa no permit, no exam policy. Ano po ang epekto nitong bagong batas kaya in general naman sa kanila? Actually, Connie, yung batas naman, nire-recognize pa rin niya yung practice ng ating schools na makapag-collect on time ng mga tuition fee. Ngayon, ang ano naman dito is hinahayaan or inaalaw pa rin ng ating mga students na makapag-exam pero focus na lang to sa mga disadvantaged students natin. Or yung mga students na may justifiable reasons kung bakit hindi sila makakapagbayad on time ng tuition. Ano po adjustment ang gagawin nyo para matiyak na makakasunod pa rin sa pag-ubayad ng tuition ng mga estudyante? Nabanggit nyo kanina, may mga remedies po kayo. Ano-ano po mga ito? Well, actually, sa batas, inaalaw pa rin na makapag-implement ng mga collection policies ang ating schools or pwede pa rin makapag-withhold ng credentials ang ating schools. But of course, yung mga ganong remedies
nire-reserve pa rin natin yan sa mga talagang worst case scenarios. Opo. Lagi naman lagi meron pa ring discretion kung babasahin natin yung batas, may discretion pa rin ng school if i-require na mag-submit ng DSWD certificate ang student or not. So may ganun pa rin tayong elbow room for our school. Pero gaano ba, kung meron lang po kayong datos, gaano ba kadami yung mga ganitong kaso na pwede maka-apekto sa operasyon ng isang eskwelahan? May mga ilan pa rin na mga students or parents na hindi nakakapag-bayad on time. But yun nga, tinatry natin i-temper as much as possible. And yung pagdating nitong batas na to, ang kailangan nating bantayan is hindi ito ma-abuse, no? Kasi inaalaw pa rin to, inaalaw ang students na mag-submit ng certificate para makapag-exam, pero dapat may mga parameters, no, or requirements para makapag-avail ng ganong certificate. Ayaw natin na mangyari is submit ng certificate. And ultimately, sa bandang dulo, ang laki na pala ng kailangan niyang bayaran. So, ayaw din natin na maging malaking burden yan sa ating students. Ayun na nga po, paano niyo matitiyak na talagang disadvantaged student yung isang mag-aaral? Actually, sa batas, inaatasan ng ating mga agencies na mag-come up ng definition or identify kung sino talaga ang disadvantaged student sa implementing rules and regulations natin. So doon natin malalaman kung sino ang ating disadvantaged student. Okay, anyway, tututukan po natin ang balitang ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din sa inyong dalawa. Si Attorney Christine Carmina Manaog, Legal Counsel ng COCOPEA. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.